Doon yung drone. Yung drone, lumapit sa atin. Oh, para-paraan lang yan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pinapagulong lang yan. Oh. Tapos ngayon ho ay 11, minsan 10, minsan below 10 pa. So saan tayo pupunta mga kabayan po natin? Anong ginagawa ng gobyerno? Wala na ho ba tayong awa sa mga kababayan nating magsasaka? So ayun, punta kami doon sa may palayan. Samahan nyo kami at tingnan natin yung status. Ayan, dito muna tayo sa may tabing ilog. Ayan, may itik. So may ilang palay na rin dito. Ayan, may nahakot na. Yung truck humakot na kanina. So may nakatambak na palay dito, unang hinakot. So parating na rin po yung naghakot din. Tapos yung truck naman, hinahakot to papunta dun sa bentahan. Nakaisang hakot na rin yun. So yan, 40 lang ang kasya. So tatlong hakot nito, 120. Tapos pwede na doon sa jeep. Ay, sa truck pala. Ayan, isasabay na yan. Isang hakot. So isang hakot, tatlong hakot sa dito sa bangkang demotor. Isang hakot ng truck. Ayan, mano-mano ang pag-unload natin. Yan, last na diskarga. Ayan, tapos tayo, sasabay na tayo dito. Para hindi tayo maglalakad, sasakay na tayo dito. Oje. Go. Bali ang i-harvest natin mula dito sa tabi ng ilog, ayan, hanggang doon po yan. Mahigit 5 hectares po ito. So kung makita po natin, halos 2/3 more or less ang na-harvest na. So yung harvester nandun ho sa banda na yon. Tatapusin po yung natitira pang konti dito sa bandang dulo. So ayan po, tuloy-tuloy yung pag-harvest at sana matapos ngayong araw. Ayan po yung kabuuan po niyan. Ayan, tanawan natin yung harvester, ayan. Nag-harvest po dyan. So, yung pabalik ng
ilog hanggang doon sa gawing kaliwa. So ayan, dito na tayo sa area. Ayan o, na-harvest na yung dito. Nandun na sila sa bandang dulo. Doon. Doon na yung nag-harvest. Layo na, doon o. So halos baka tapos na yung mga 2/3 hanggang doon yan o. Hanggang doon o. Ayan. Okay, so yung doon sa nakakatanda, ito yung solar pump natin. Ayan, so ngayon, ito yung batch 1, kung inyong natatandaan. So hanggang doon yan. Mamaya tingnan natin sa drone, yung aerial view niya. Ayan, so dito sa tabing ilog, ito na yung mga palay. Bali naglo-load na sila. Ayan, style lang yan eh. Style lang paglo-load yan oh. Ayan. So, pinapagulong lang. Ayan. Oh, para-paraan lang yan. Oh. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pinapagulong lang yan. Oh. Kita. Diba? So, style lang yan para mabilis. Mabilis yung paglo-loading. Ayan. Okay. Diba? So, ito yan. Ito yung palay. Ayun na yung drone pala. Ayun na yung drone. Ayan na. So, ayan. Punta tayo dun sa may hina-harvest. So dito, kalabaw yung maghahakot mula dun sa gitna doon. Hihilain ng kalabaw yung mga ganito. Ayan. Yun. Kalabaw ang ginagamit. Tapos dito naman, mano-mano na. So puntahan natin yung nag-harvest. Siguro yung natitira mga 1/3 na lang, more or less. So puntahan natin, tara. So itong yadanan natin, inani na to. Doon yung drone. Yung drone, lumapit sa atin. Yung anak ko ang nag-ooperate niyan eh. Ayan. Ito yung hinihila ng kalabaw. Hinahakot. Galing doon sa may harvester. Karga dyan, tapos dadalhin doon sa may tabing ilog. So ayan, punta tayo doon sa pinakadulo. Punta natin yung harvester. So yan, ganda ng panahon. Medyo may kunting ambon pero sana hindi lumakas. Kasi pag nabasa yan, magpapahinga. Kasi hindi pwedeng basa yung palay tapos i-harvest natin. Ayan yung harvester oh. Ayan, tuloy-tuloy yung pag-harvest niya. Yung naman, naghahakot naman ng palay. Ayan. Ayan oh. Hakot ng palay yan. Okay, so doon tayo sa malapit sa harvester. Ito tapos na to. Itong area na to tapos na lahat to. Ayan, tapos na yan. Na-harvest na. Kasi na ngayon eh, mag-aalas 2 na. So ang target natin, kasi mahigit 5 hektarya to, matapos maghapon. Kasi ang bilis ng Yanmar, kaya po ng 6 hanggang o 5 hanggang 6 na hektarya isang araw. Kaya sabi ko, mag-start ng maaga para matapos ng isang araw. So, kapag hindi umulan, tingin natin makakatapos. Halos 1/3 na lang po ang natitira. So, ito po ang hindi pa na-harvest. So, ayan. Ito ang hindi pa na-harvest. Yung area na yan. Ayan. Ito na naman yung drone. Ayan, mga nakaabang yan sa hakutin. Ayan. Paglaglag ng palay, yan? Diretso na yan. Ito yung Yanmar natin, yung mas malaki. Yung isa nandun sa ibang barangay. Ayan, kita nyo? Yung palay na yan, ilalaglag na lang yan. Ayan, laglag.
Laglag na lang yan. Ayan. Ayan yung mga palay na nilaglag dito. Aabangan naman yan. Ipipick up naman yan. Mano-mano tayo dito sa ano. Ayan. Ayan. Konti na lang. Tingin ko matatapos to. Tatapos to. So ito na lang. Ito lang aanihin. Ayan o. Ito ang natitira pa. So daan tayo dito. Oops. Ayan. Ito mga aanihin pa. Ayan. Nakita niyo yung palay? Ayan o. Katamtama lang naman. So tingin ko baka 3 hours. Kayang-kaya na ito ng harvester. Ito po ang kulang ba? Hanggang dyan sa may ano na yan. Yung maliit na kamalig na yan, oh. Yan ang pinaka-boundary. Tapos hanggang doon sa dulo. Sana walang ahas. Wala akong boots. Wala akong bota. Nakatsinelas lang ako. Yan. Takot naman ang ahas. Pag maingay, takot yan. So, ito po yung palay. Ito yung tubo ng palay. Itong nadadaanan natin. Okay, dito tayo sa may. Yan ay. Ito yung kanal. Yan po. Yan yung palay natin. Oh. Yan yung tubo ng palay. Okay.
galing kanina. Ayan, mula dyan hanggang doon. Ayan mga kalabaw, panghakot. Nagpapahinga sila. Kumakain muna doon sa tabi. So tara na, bali uwi na kami, maglalakad na lang kami. Pero daanan natin yung Bats 2. Binabaybay natin yung tabi ng ilog. Ayan o. So ito po yung ano natin, ito yung Bats 2 natin. So mukhang okay naman ano, yung tubo ng palayo, yan po yan. So dito naman yan, hanggang doon sa dulo. Ayan. Tara, dadaanan natin yung kabilang side. So may mga sitaw dito sa tabing ng ano, palayan. Yan may mga sitaw. So yan po ano, yan po yung Bats 2 natin. Pero uwi na tayo, diretso tayo at medyo umuulan. Hapon na. Ayan, dito tayo sa may irrigation. Yan yung irrigation dito sa Bats 2. Ito yung palay. So ano na siya, ano, siguro mga 2 weeks na lang po ito, yung Bats 2 natin. 2 weeks na lang, anihan na naman to. So medyo okay naman yung tubo. Tingin ko mukhang katamtaman. Pero hindi naman 100% na sobrang ganda. Ano po, so mula doon yan, mula doon sa bandang unahan. Ito, Bats 2 po ito. So ayan na yung bangkang dimotor natin. Hahakot na naman uli yan. Ayan, so hindi na kami sasabay. Maglalakad na lang kami. Ayan. Hahakot uli yan. So yun lang muna siguro. Mamaya, bigyan ko kayo ng update kung nakailang sako lahat. Siguro mamaya na lang sa bahay. So ito, dito tayo tatawid. Kunin natin yung bangka, hihilain natin to. Ayun yung bangka sa kabila. Ayan, dyan tayo sasakay, hilain natin. So nakatawid na tayo. Dito tayo sa kabilang side na. Ayan. Kakarga na yung truck. Bali, pangalawang hakot ng truck ito. 100 plus yung una, tapos ito mga 120. Ayan, so karga ulit tayo. Ayan. Siguro isang hakot pa pagkatapos nito. Tansya ko mga 300 plus lang siguro. Baka hirap sa 400 yun. Ayan, uwi muna tayo. So ayun po, puntahan na po natin yung pinaka-exciting part na kung saan akala ko ho ay exciting. Kaso nga lang ho, mukhang hindi. At ito po ay malalaman nyo. Sa kabuuan ho, bali naka 351 sacks lang po tayo. Dati ho, nakaka 550 po tayo dyan kapag ho maganda yung ani. Ngayon ho ay mahina. At ang masaklap po dyan, ang babaho ng presyo. So doon po sa naani ho natin na 351, bali yung 35 po doon ay doon sa tagabantay natin. Tapos yung 35 naman ho ay para doon sa harvester. Kung saan naman ho kahit paano ay atin naman ho yung equipment. Tapos yung nagluto po doon, binigyan po natin ng 3 sako. Bali ang natira ho sa atin ay nasa 278 sacks. Ngayon pakita ko ho sa inyo yung actual price ho. Yung unang 2 truckload ho ay bali 110 yung bawat isa. Kaya doon po sa 220 kabans, umabot ho yun ng 12 tons mahigit. Nasa 12,685. Kaso nga lang ho, may deduction naman ho yung yung mga binibentahan natin. Bali nagbawas po sila ng nasa 264 kilos doon sa kabuuan. Kaya yung net timbang natin ay umabot po ng 12 tons, 421 kilos mga kabayan po natin. Kaya kung yung mapapansin po dyan sa pinapakita ko sa inyo, umabot ho ng 136,000 plus lang po. So maliit mga kabayan po natin. So base po sa figure na yan, nag-average po tayo ng 56.46 kilo bawat sako. Bawas na ho yung binawas nung pinagbentahan natin. Kaya lumalabas ho ang isang sako sa ngayon ay umaabot lang po ng 621 pesos isang sako. Dati ho nagwa 1,200 yan, nagwa 1,400. Pero ngayon ho, medyo nakakalungkot ho talaga. Kaya kung itototal ho natin, yung 278 ho, idagdag pa ho natin yung naani pa hong konti na 21 sacks, bali 297 sacks. I-multiply ho natin yan ng 621, yung nag-average ho ng 56 kilo mahigit, umabot lang ho yan ng 184,437. Dati ho kapag nagbenta tayo ng ganyan, mahigit 400,000 po yan. So nakita nyo po kung gaano ho kalugi. Ako po halos hinahangad ko na lang ho ay makabalik yung kapital. Kaya nga po ako po yung nagtataka, anong ginagawa ho ng gobyerno natin? Bakit pinapayagan ho yung mga ganito? Kawawa ho yung magsasaka, mga kabayan po natin.
Lalo na ho yung nangungutang lang para makapagsaka. Ngayon ho, kulang yung pambayad nila sa baba po ng presyo. Madali lang naman pong i-analyze yan. Dati ho, ang presyo ng palay dito ay 20 hanggang 26. Ngayon ho ay naging 11. Samantalang yung mga abono, pataba, hindi naman ho bumababa. Medisina, patubig, krudo, hindi naman bumababa. Bakit yung presyo ng palay ay nagkakaganito? Wala ho bang programa ang gobyerno para naman mapagtuunan ng pansin ang mga magsasaka? Kasi kapag po ganito, mawawala ho ang magsasaka sa atin. Kamukha ko, hindi na ako magtatanim ngayon. Yung sa pangalawa, hindi na. Ano yung magpapalugi tayo? Tapos yung bigas, hindi naman ganun kababa ang presyo. Pagpalagay natin, maganda ang hangarin na ibaba yung presyo ng bigas. Walang problema, ibaba ang presyo ng palay. Ibaba rin po yung mga ginagamit ng pagsasaka. Kaysa ngayon ho, sa computations ho natin, kahit siguro sa mga expert, pacheck nyo po. Ang production cost po sa ngayon, baka ho ang 14 mo kulangin eh. Narinig ko noon nasa 15 hanggang 16 ang production cost. Tapos ngayon ho ay 11, minsan 10, minsan below 10 pa. So saan tayo pupunta mga kabayan po natin? Anong ginagawa ng gobyerno mga kabayan po natin? Ano? Hindi tayo nambabasto ng gobyerno. Ito ho ay reality sa area ho namin at alam ko ho sa ibang area ganun din. Kaya ito pong inani natin sa ngayon, yung anihan ngayon, ito na po yung pinakamasaklap, pinakamalungkot ho na nangyari sa buhay namin. Kaso nga lang ho, wala tayong magagawa. Although may mga anihin pa naman po tayo, yung second batch natin, third batch, pero sa computations ko ho, halos babalik lang siguro sa gastos or baka ho kulangin pa ng konti. Ano po? So siguro po yan lang po muna. Doon po sa mga magsasaka na nakaka-relate ho, ganun po ang buhay. So maraming salamat po sa mga viewers natin. Sinishare ko lang ho sa inyo itong naging experience po natin sa pagkakataong ito. Naway magsilbing aral po sa lahat at sana may makapanood na taga-gobyerno. Hindi ba natin ito gagawan ng aksyon mga kabayan natin? Wala na ho ba tayong awa sa mga kababayan nating magsasaka? Ano po? So, siguro sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating vlog. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!